Guys, so habang mag-aayos ako ng patatas dito, okay, may pupunain lang natin tong si Kuya. Sira ulo, di ba? Sa lahat ng nakanood ng video niya, okay, sorry na reshare ko yun. Kasi hindi naman ako totally nakafollow sa kanya, pero pinapanood ko kasi yung mga video niya. Tapos, lumalabas sa FYP ko, lalo na sa blow up. Tapos na-reshare ko yung kahapon ba yun or kaninang post niya na, ay nga, patay na daw. Sira ulo. Ayun pala, siguro is, nung nakaraan kasi pinapanood ko yung mga video niya, which is yung mga emotional videos niya. Hindi naman natin may kakailayon at di naman natin siya ma-judge dahil doon. Kasi nga, or dahil sa ginawa niya. Kasi nga, part yun ng life natin dito as a OFW. Lalo na kapag nagkakaroon tayo ng anxiety, depression, or mental health breakdown, sobrang bumababa yung emotional natin at kahit naman ako nararanasan ko yun. Pero kuya, maling-mali po yung ginawa mo. Kasi grabe, na-reshare ko din yun kasi akala ko totoo. Diyos nga eh, fake news pala. So, stop spreading fake news. Tignan natin yan. Siguro kasi may ano siya, may family problem siya with his wife at ayon sa video niya. So, marites na din tayo. No, marites na din talaga tayo dito. Nakakaloka kasi, grabe. Dahil dun sa pag niya, share niya ng video, pag nakakanood ako ng ganun talaga, hindi ko siya totally pinapanood kasi alam mo yun, parang nagkakaano ako, iniiwasan ko na yung mga negative uh, mindset ngayong 2026. Ayoko na maging iyakin kasi sobrang ikukwento ko sa inyo kung bakit sa next video. Pero ito muna si kuya kasi nanggigigil ako. Nanggigigil ako kasi nakita ko yung live niya ulit. Nag-notify. Tapos sabi ko, oh, buhay naman pala. Tapos ayun nga, hindi pala totoo yun. Fake news pala. Nagpa-prank lang daw pala siya sa family niya. Which is, hindi maganda. Hindi talaga maganda yung mga ganyan, kabayan. Kahit na anong hirap, kahit na hirap na tayo, hindi magandang biro yung ganon. Yung ipapalabas natin na patay na tayo para sa pamilya natin sa Pilipinas. Kasi oo, siguro marami tayong pinagdadaanan dito at iniisip natin na sana intindihin nila tayo. Pero palagi din natin isipin since tayo yung mas nakakaunawa, tayo yung mas laging umiintindi, mas gamay na natin yung ganong sitwasyon. Kahit na hindi sana laging ganon, eh, isipin natin na kapag nasa ganong sitwasyon tayo, piliin natin lakasan yung loob, tibayan yung isip, at patatagin yung pananampalataya natin kasi hindi rin natin alam kung ano yung mga possibility na pinagdadaanan ng pamilya natin sa Pilipinas. Kahit alam natin na, oh, ganito lang sila, ganon. Pero syempre, deep inside sa kanila, hindi rin natin alam yung sitwasyon sa araw-araw na meron sila doon. Kasi nga, nandito tayo sa malayo. So, alam mo yun, since tayo yung nakakaunawa, since tayo yung sanay na umintindi, tayo yung mahaba ang pasensya, kasi nga, tayo yung nagtitiis dito. So, ganun. Wag na lang natin paabutin sa ganun. Tibayan natin yung isip at ano natin, damdamin na hindi tayo umabot sa ganung punto. Kasi alam nyo, kahit ako, sa totoo lang, di ba, hindi na ako nag-ayos ng patatas. Hanggang tapusin ko na itong video na to kasi mag-iingay yung plastic so baka hindi nyo ako maripinig. Alam nyo ako minsan, sobrang ano din, sobrang daming nagsasabi na malakas daw yung loob ko, matapang. Yun lang yung aura ko. Yun lang yung nakikita sa akin ng mga tao. Pero deep inside sa akin, sobrang hina akong tao. Sobrang baba ng emotion ko. Alam mo yun, mabilis akong mag-give up sa mga bagay-bagay na alam kong hindi ko kaya. At mahirap na sitwasyon, mabilis kong i-give up lahat yun. Hindi ako takot mag-explore, hindi ako takot matuto, hindi ako takot magsimula, pero takot akong iwan yung nakasanayan.
takot ako dun sa mga sitwasyon na komplikado. Kaya mas pinipili kong mag-give up or lumayo. Ganun yung ano ko, strategy ko. Hindi ko kayang mag-stuck doon sa situation na yon na ganun kahirap. Yun yung isa sa personality ko na akala ng iba ang tapang-tapang ko, akala ng iba ang lakas-lakas ko, which is, alam nyo, minsan pinagpapasalamat ko sa Panginoon na siguro binigyan niya ako ng pagkakataon makapag ibang bansa, tinupad niya yung isa sa mga kahilingan ko na yon. Pero laking pasasalamat ko na hindi niya ako nilalagay sa mga bahay or employer na may mga taas, may mga matataas na bahay. Yung pwede akong tumalon, pwede akong magpatiwakal, magpakulong, kasi alam niyo kung bakit? At yung mga tipong bahay na walang pagsasabitan. Oo nga, promise, sobrang thankful ko na ganun, na dito niya ako dinadala sa mga bahay na to. Kasi alam niyo, siguro alam niya kung gaano ako kahina. Alam niya na pag nasa ganung situation na ako, wala akong ibang gagawin kundi mag-give up. Maraming beses na. Maraming beses na umakbot ako sa ganung point. Pero alam mo yun, nare-realize ko na kaya siguro ako nandito sa bahay na to, sa ganitong sitwasyon. Kasi alam niyang hindi ko kakayanin kapag sa mga ganong situation. Siguro kasi pag may mataas na bahay, tapos may mga bintana, lalo na dito sa may dilis, di ba? Parang ang dali lang tumalon kapag nasa ganun kang situation na parang, gusto ko nang mag-end. Ganon kasi yung mindset ko. Ganon ako. Gusto ko ikat agad kahit yung conversation na sobrang lala. Gusto ko na lang mag-walk out. Gusto kong umalis at matapos yun. Lumipas yung sitwasyon na yun. Ganon ako. Kahit sa anong situation, ayoko nang hindi ko siya kayang harapin. Or yun, takot akong talikurin kung ano na yung nakasanayan ko. Yun talaga yung isa sa mga kahinaan ko. Hindi ako takot sa panibago, sa pagsisimula, pero takot akong maiwan kung ano talaga yung nakasanayan ko sa buhay. So, yun, siguro dito lalo na kapag nagbe-breakdown ako. Sobrang sobrang thank God ako kasi thankful ako kay God kasi alam mo yun, wala yung mga bagay na nagsisikin sa utak ko na pwede kong gawin para tapusin yung buhay or tigilan na yung kung ano man tong buhay na kakaharapin ko. Sobrang thankful ako na alam ni Lord ko. Hindi niya ako ina-allowed mapunta sa sitwasyon na yun. Kasi dati ilang beses na talaga, alam mo nung nakaraan lang din, mga wala pang 1 week, nagka-emotional breakdown ulit ako. Tapos naglilinis ako nun sa bintana. Tapos na-realize ko talaga yon na sobrang na ako nun, sobrang bagsak ako. Sabi ko, na-realize ko, sabi ko, grabe, ang galing din ni Lord. Siguro alam niya kung gaano ako kahinang tao. Kasi, alam mo yung nandun ako sa bintana. Walang ano naman to yung first floor. Wala siyang taas. Iniisip ko, sabi ko, siguro kung mataas lang to na bahay na to, ang sarap tumalon. Oo nga, promise. Ganon. Ganon yung nasa utak ko na parang gusto ko na lang matapos yung buhay ko. Hindi ko alam kung bakit. Kasi pag dumarating naman tayo sa ganon, wala hindi natin exactly alam kung ano talaga yung mafe-feel natin. Pero, ayun nga, gusto lang natin mag-end lahat. Pero thank God kasi hindi ako maabot sa ganong point. So, yun lang para sa mga kababayan. Patatagin yung isip, puso, at laban. Laban na walang kalaban. Ganon. Ganon siguro yung purpose natin sa buhay dito. So, yun lang. Mag-aayos na ako ng patatas. Thank you for watching. Kuya, wag mo na yun uulitin. God bless. It's me, Jelena, your Shakalang Adipinasalapi dito sa Saudi Arabia. Bye.